Sa halagang 500,000, ipinagbili ko ang kaluluwa ko sa demonyo. Para sa gamot ni inay, tinanggap ko ang pagiging bilanggo sa gintong kulungan ng mga Velasquez. Akala ko, ang pagiging yaya ay simpleng trabaho lang, ngunit nang humarap sa akin ang malamig na si Rafael at ang mapanghusgang tingin ni Gertrudis na tila sumusukat sa aking halaga, huli na ang lahat para tumakbo. Ito ang simula ng aking impyerno, ngunit hindi nila alam na kahit ang pinakamaliit na kandila ay kayang sunugin ang buong kadiliman. Tingnan mo ang suot niya, mukhang basahan na nabili sa bangketa. Sigurado ka bang malinis ang babaeng ito? Baka naman may dala siyang sakit mula sa probinsya na makakahawa kay Matias. Iyan ang unang mga salitang sumalubong sa akin pagpasok ko sa pintuan ng mansyon. Hindi isang pagbati, kundi isang insulto na tila sampal sa aking pagkatao. Ang nagsalita ay isang babaeng nasa edad 50, may matigas na mukha at nakasuot ng uniforme ng mayordoma na mas plansado pa kaysa sa aking kinabukasan. Siya si Gertrudis, ang tagapamahala ng bahay na ito, at sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin mula ulo hanggang paa, alam kong para sa kanya ay isa lamang akong dumi na kailangang walisin. Nakatayo ako sa gitna ng napakalawak na sala. Mahigpit na yakap ang aking lumang maleta na tila ito na lamang ang natitirang piraso ng aking dignidad. Ang bahay ng mga Velasquez ay hindi mukhang tahanan. Para itong isang museo o libingan ng mga buhay. Ang hangin ay amoy mamahaling pampabango, ngunit napakalamig. Tumatagos sa aking manipis na blusa at nagpapataas ng balahibo sa aking mga braso. Walang mga litrato sa dingding, walang bulaklak sa florera, at ang katahimikan ay napakabigat na tila bawat paghinga ko ay isang kasalanan. Ako po si Elena Rosales, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses kahit na ang tuhod ko ay nanginginig sa pagod at gutom. May health certificate po ako galing sa... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin dahil biglang inagaw ni Gertrudis ang aking bag. Sa isang iglap, itinaob niya ang nilalaman nito sa makintab na sahig na marmol. Ang aking mga damit, ang ilang pirasong biskwit na baon ko sa biyahe, at ang maliit na sto. Ninyo na bigay ni inay ay nagkalat sa paanan niya. Wala akong pakialam sa papel mo, mataray niyang sabi habang tinuturo ang aking mga gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Dito sa bahay ni Sir Rafael, kami ang batas. Lahat ng gamit mula sa labas ay kontaminado. Sunugin ang mga yan. Nanlaki ang aking mga mata at akmang luluhod ako para pulutin ang mga damit ko, lalo na ang rosaryo ni inay. Ngunit mabilis na humarang ang isang katulong na sumusunod sa utos ni Gertrudis. Naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Ang mga damit na yon ay pinag-ipunan ko pa at ang rosaryo na yon ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ina na ngayon ay nakaratay sa ospital sa Bicol. Parang awa niyo na po, Mayordoma. Pakiusap ko, ang boses ko ay basag na. Kailangan ko po ang mga gamit na yan. Wala na akong ibang masusuot. Ngumisi lamang si Gertrudis, isang ngangiting walang bahid ng awa. Inihagis niya sa akin ang isang kulay abong uniforme na mukhang luma at kupas na. Iyan ang suotin mo. Dito, hindi ka tao. Ikaw ay anino lang na magsisilbi kay Sir Matias. Huwag kang mag-inarte dahil binayaran na namin ang utang ng pamilya mo. Ang binanggit niyang utang ay tila isang punyal na bumaon sa aking dibdib. 500,000? Iyon ang halagang kailangan para sa operasyon sa puso ni inay. Tinanggap ko ang advance payment kapalit ng 2 taong kontrata na walang uwian, walang day off, at walang reklamo. Ibinenta ko ang aking kalayaan para sa buhay ng aking ina. Kaya't kahit na gusto kong sumigaw, kahit na gusto kong ipamukha sa kanya na isa akong lisensyadong guro at hindi basahan, nilunok ko ang lahat ng apdo at pait. Yumuko ako at dahan-dahang pinulot ang uniforme. Sa gitna ng aking pagkapahiya, narinig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na papalapit mula sa grand staircase.
Ang tunog ay tila martilyo na humahampas sa sahig, mabagal at puno ng awtoridad. Anong kaguluhan ito, Gertrudes? Ang boses ay baritono, malalim, at walang emosyon. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko siya. Si Rafael Isandro Velasquez. Siya ay matangkad, makisig, at may mukhang tila inukit ng mga anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Walang nikatiting na init o interes sa kanyang tingin nang dumako ito sa akin. Para siyang tumitingin sa isang sirang kasangkapan. Sir Rafael, mabilis na nagbago ang tono ni Gertrudis, naging malambing at maamo. Inaayos ko lang po ang protocol para sa bagong yaya. Masyado kasing marumi ang dala niyang gamit. Hindi sumagot si Rafael. Naglakad siya papalapit sa akin. Ang kanyang presensya ay nakakasakal. Amoy ko ang mamahaling alak at tabako na humalo sa kanyang cologne. Tiningnan niya ang mga kamay ko, mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at pagtatrabaho sa bukid para matustusan ang gamot ni inay. Hugasang mabuti ang mga kamay mo bago ka humawak sa anak ko. Sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mukha. Ang tono niya ay tila nandidiri. Alcohol? Disinfectant. Kung magkakasakit si Matias dahil sa kapabayaan mo, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Tandaan mo yan. Bago pa ako makasagot ng opo, sir, tumalikod na siya at naglakad palayo. Tila ba ang pakikipag-usap sa akin ng higit sa 10 segundo ay isang malaking abala sa kanyang buhay. Naiwan akong nakatayo doon. Pakiramdam ko ay napakaliit ko. Napakababa. Narinig mo ang senyor. Singhal ni Gertrudis. Kilos na. Linisin mo ang sarili mo. At bago ko makalimutan, inalahad niya ang kanyang kamay sa tapat ng mukha ko. Akin na ang cellphone mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang cellphone ko ang tanging paraan para makausap ko ang kapatid ko na nagbabantay kay inay sa ospital. Ngayon ang schedule ng operasyon ni inay. Kailangan kong malaman kung ligtas na siya. Pero Ma'am Gertrudis, nangatal ang aking labi. Mahigpit kong hinawakan ang lumang cellphone sa bulsa ng aking palda. Nasa ospital po ang nanay ko. Hihintayin ko lang po ang balita kung tapos na ang operasyon. Pagkatapos ay ibibigay ko na po. Hindi niya ako pinatapos. Sa bilis ng pangyayari ay hinablot niya ang cellphone mula sa aking kamay. Napasinghap ako at akmang aabutin ito. Pabalik ngunit itinago na niya ito sa kanyang bulsa. Nasa kontrata mo yon, Elena. Sabi niya nang may mapang-uyam ng ngiti. Bawal ang distraction. Kung gusto mong malaman ang lagay ng nanay mo, magtrabaho ka ng maayos at baka sakaling payagan kita sa susunod na buwan. Sa ngayon, ang atensyon mo ay dapat kay Matias lamang. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone sa loob ng bulsa ni Gertrudis. 1 beses, 2 beses. Ang puso ko ay kumabog ng napakalakas. Iyon na siguro ang tawag. Iyon na ang balita. Kung buhay pa ba o patay na ang nanay ko. Ma'am, parang awa niyo na. Lumuhod ako sa harapan niya. Hindi ko na ininda ang kahihiyan. Ang mga luha ko ay nagsimula ng pumatak sa malamig na sahig. Sagutin niyo lang po. O kaya, ipabasa niyo lang sa akin ang text. Kahit iyon lang po. Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Tiningnan lang ako ni Gertrudis na para bang isa ako kong nakakadiring insekto. Walang sabi-sabi. Dinukot niya ang cellphone, pinindot ang power button ng matagal, at tuluyang pinatay ang aparato. Ang pagdilim ng screen ng cellphone ay kasabay ng pagdilim ng aking mundo. Tumayo ka dyan at magluto. Utos niya bago tumalikod. Dala ang tanging connection ko sa aking pamilya. Ayoko ng drama sa pamamahay na ito. Naiwan akong nakaluhod sa gitna ng malawak at walang awang mansyon na ito. Ang mga luha ko ay walang tigil sa pagbagsak, ngunit walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero alam kong hawak nila ang buhay ng nanay ko. Dahan-dahan akong tumayo, pinahid ang mga luha gamit ang likod ng aking palad.
at pinulot ang nag-iisang bagay na hindi nakuha ni Gertrudis dahil gumulong ito sa ilalim ng sofa. Ang maliit na litrato ng aming pamilya noong buo pa kami. Itinago ko ito sa loob ng aking bra, malapit sa aking puso. Ito ang aking sandata, ang aking paalala kung bakit kailangan kong lunukin ang lahat ng pait para kay Inay, para sa kanyang bagong puso, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng sarili kong damdamin. Pinilit kong patigilin ang panginginig ng aking mga tuhod at dahan-dahang tumayo. Ang bawat hakbang ko patungo sa servants' quarters ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang pasilyo ay mahaba at walang buhay. Ang mga dingding ay kasing puti ng ospital na kinalalagyan ni Inay ngayon. Walang nakasabit na mga kwadro, walang kulay, walang init. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga na pilit kong pinapakalma. Pagpasok ko sa kwartong itinalaga para sa akin, agad akong sinalubong ng amoy ng luma at kulob na hangin. Maliit lamang ang silid, kasya lamang ang isang makitid na kama at isang aparador na gawa sa murang kahoy. Walang bintana na matatanaw ang labas. Tanging isang maliit na ventilation fan na umiikot ng matamlay sa itaas. Ito ang aking magiging mundo sa susunod na 2 taon. Ito ang aking selda. Hinubad ko ang aking blusa. Ang blusang binili pa ni Inay noong pumasa ako sa licensure exam for teachers. Tinupik ko ito ng maayos. Dahan-dahan na parang nagpapaalam ako sa dati kong pagkatao. Isinuot ko ang uniformeng ibinigay ni Gertrudis. Ang tela ay magaspang sa balat, amoy almirol at pagkakaimbak. Maluwag ito sa akin na para bang sinadya upang itago ang anumang anyo ng pagkababae, upang ipaalala na ako ay narito para magtrabaho, hindi para maging tao. Nang makita ko ang aking sarili sa maliit at basag na salamin sa ibabaw ng lababo, hindi ko na nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Nawala na ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Teacher Elena. Ang nakikita ko na lang ay isang yaya, isang alipin na nabibili ng pera. Ayos lang yan, Elena. Bulong ko sa aking sarili. Kahit na ang lalamunan ko ay nanunuyo sa pigil na iyak. Uniporme lang yan. Hindi niyan mababago kung sino ka. Ngunit bago ko pa man mapaniwala ang aking sarili, narinig ko ang isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Mula sa labas ng pinto, narinig ko ang pagpasok ng susi sa seradura. Sinundan ito ng matinis at malamig na tunog ng bakal na dumudulas upang ikanda ang pinto. Mabilis akong lumapit at pinihit ang doorknob. Ayaw nitong umikot. Mahigpit itong nakasara. Kinatok ko ang pinto, mahina noong una, bago lumakas dahil sa biglaang panik na sumakop sa aking dibdib. Ma'am Gertrudis? Tawag ko, ang boses ko ay nanginginig. Bakit po niyo kinandado? Paano po kung kailangan kong umihi, ma'am? Walang sumagot. Tanging ang papalayong mga yapak ng takong sa marmol na sahig ang narinig ko hanggang sa tuluyan itong nilamon ng katahimikan. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa malamig na pinto. Ang realidad ay bumagsak sa akin ng buong bigat. Hindi lang ako empleyado dito. Ako ay isang bilanggo. Ang aking ina ay nasa bingit ng kamatayan sa isang ospital na daan-daang kilometro ang layo. At ako ay narito, nakakulong, walang telepono, walang makausap, at walang karapatang lumabas. Hinawakan ko muli ang litrato sa aking dibdib. Ramdam ang mabilis na pintig ng aking puso sa ilalim ng magaspang na uniforme. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit pakiramdam ko ay ako ang naiwan sa gitna ng ulan nang walang payong? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang gamit na isinasara sa kahon kapag hindi kailangan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang kadiliman na yakapin ako habang ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas maingay pa kaysa sa katahimikan ng gabi. Nagising ako hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa tunog ng pagpihit ng susi
sa seradura. Ang malamig na bakal ay kumalansing. Hudyat na ang aking pansamantalang kalayaan sa loob ng maliit na kwarto ay tapos na at ang aking tungkulin bilang bilanggo ay nagsisimula na muli. Agad akong bumangon, inayos ang gusot sa aking uniforme at humarap sa pinto bago pa man ito bumukas ng tuluyan. Sa kusina, ang hangin ay puno ng tensyon. Walang sino man ang nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang marahas na paghiwa ng kutsilyo sa karne ang maririnig. Inabot sa akin ni Manang Sabel ang isang tray na may lamang agahan. Ang pagkain ay mukhang mamahalin. Oatmeal na may imported na berries at isang baso ng gatas. Ngunit ito ay walang init, walang usok, parang ang bahay na ito. Dalhin mo na ito sa kwarto ni Sir Matias, bulong ni Manang Sabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang magugulat kung madilim. Hindi ko naintindihan ang kanyang babala hanggang sa tumayo ako sa tapat ng kwarto ng bata. Ang pinto ay gawa sa mabigat na kahoy na nara, tila pintuan ng isang katedral na matagal nang isinara. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking loob, at dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng isang nakasusulasok na amoy. Pinaghalong amoy ng gamot, luma na hangin, at takot. Ang silid ay napakalawak, ngunit pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang kabaong. Ang makakapal na kurtina ay nakasara ng mahigpit, ni isang sinag ng araw ay walang karapatang pumasok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa sulok na nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mga muebles. Good morning, Sir Matias, bati ko. Sinubukan kong lagyan ng sigla ang aking boses upang labanan ang bigat ng paligid. Oras na po ng breakfast. Walang sumagot. Naglakad ako palapit sa kama kung saan may isang maliit na bulto na nakatalukbong ng kumot. Dahan-dahan kong inilapag ang tray sa mesa. Akmang hahawakan ko ang gilid ng kumot nang bigla itong gumalaw ng marahas. Isang mabilis na paghawi ng tela ang sumunod at tumambad sa akin ang isang batang lalaki na may mga matang nanlalaki sa takot at galit. Bago pa ako makareact, dinampot niya ang mangkok ng oatmeal at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ko. Ang porselana ay tumama sa pader sa likuran ko at nagkalasog-lasog. Ang malagkit na oatmeal ay tumalsik sa aking uniforme at sa mamahaling wallpaper habang ang mga bubog ay kumalat sa sahig na parang maliliit na patalim. Alis, umalis ka dito. Sigaw ng bata. Ang boses niya ay paos at puno ng puot na hindi akma sa kanyang edad. Halimaw ako. Sasaktan kita. Halimaw ako. Napaatras ako. Ang puso ko ay kumakabog sa aking lalamunan. Hindi ako natakot para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Ang bata, na hindi hihigit sa 7 taong gulang, ay nakatingin sa akin na parang isa siyang mabangis na hayop na nasusukol. Ang kanyang mga binti ay payat at walang buhay, nakabitin lamang sa gilid ng kama. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Lumuhod ako upang pulutin ang mga kalat. Hindi alintana, ang panganib. Hindi po ako aalis, Sir Matias. Nandito po ako para alagaan kayo. Sabi ni Tita Gertrudis, lahat ng lumalapit sa akin napapahamak kasi malas ako. Kasi baldado ako. Patuloy niyang sigaw at sa pagkakataong ito, dinampot niya ang baso ng gatas. Akmang pipigilan ko siya, ngunit huli na. Ang baso ay bumagsak sa sahig, sa mismong tapat ng aking mga kamay. Naramdaman ko ang matalas na hapdi sa aking daliri. Isang piraso ng bubog ang humiwa sa aking balat at agad na umagos ang mainit na dugo na humalo sa malamig na gatas sa sahig. Napasinghap ako sa sakit. Ngunit mas masakit ang narinig kong yabag mula sa pinto. Ang mga hakbang ay mabibigat at puno ng awtoridad.
Pumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa madilim na kwarto na nagbigay liwanag sa aming magulo at madugong sitwasyon. Si Rafael ay nakatayo doon. Ang kanyang anino ay humahaba papasok sa silid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang makalat na sahig, ang basag na porselana, at ang umiiyak niyang anak. Inaasahan kong dadaluhan niya ang kanyang anak. Inaasahan kong tatanungin niya kung ayos lang ba si Matias. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa may pinto. Tila ayaw niyang madumihan ang kanyang makintab na sapatos. Isang simpleng trabaho, Elena. Ang sabi niya, ang boses ay mababa, ngunit puno ng diin na mas masakit pa sa sigaw. Pakainin ng bata. Iyon lang. Pero sa unang araw mo pa lang, nagdulot ka na ng ganitong gulo. Sir, pasensya na po, nagulat lang po siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Putol niya sa akin. Tiningnan niya si Matias na ngayon ay nakatakip na muli ng kumot, nanginginig. Ang tingin ni Rafael sa anak ay hindi galit, kundi isang uri ng pagod at pagkadismaya na tila ba ang bata ay isang sirang proyekto na hindi na maayos. Linisin mo yan at siguraduhin mong hindi na ito mauulit. Wala akong panahon para sa mga drama. Tumalikod siya at umalis. Iniwan kaming muli sa dilim. Ang pinto ay hindi niya isinara ng tuluyan. Ngunit ang distansya na nilikha ng kanyang mga salita ay tila isang malawak na karagatan. Nanatili akong nakaluhod. Ang dugo sa aking daliri ay patuloy sa pagtulo. Ngunit sa halip na intindihin ang aking sugat, tiningnan ko ang nanginginig na bulto sa ilalim ng kumot. Ang galit ni Matias kanina ay napalitan ng hikbi. Mga hikbi na pilit niyang pinipigil. Mga hikbi ng isang bata na naniniwalang wala siyang karapatang umiyak. Dahan-dahan, lumapit ako sa kama. Hindi ako gumawa ng ingay. Umupo ako sa gilid nito, sa kabila ng babala ni Rafael na huwag hahawakan ng bata nang hindi nagkaka-alkohol. Matias, tawag ko ng mahina. Hindi siya sumagot, ngunit tumigil ang paggalaw ng kumot. Alam mo ba, panimula ko, habang tinatanggal ko ang isang piraso ng bubog na tumalsik sa ibabaw ng kanyang unan. Ang mga totoong halimaw, hindi sila marunong umiyak. Wala silang luha. Ang mga halimawi, wala silang nararamdaman kahit makasakit sila ng iba. Pero ikaw, naririnig ko ang bigat sa dibdib mo. Dahan-dahang bumaba ang kumot. Sumilip ang kalahati ng mukha ni Matias. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Ngunit ang tingin niya ay nakapako sa aking kamay. Ang dugo mula sa aking daliri ay tumulo sa puting kumot. Gumagawa ng munting mantsa na kasing kulay ng rosas. May dugo. Bulong niya. Ang boses ay garalgal at puno ng takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Nasugatan kita. Sabi ni Tita Gertrudis, masama ako. Nakakasakit ako. Imbis na tumayo para gamutin ang sarili ko, kinuha ko ang panyo sa aking bulsa, ang panyong luma ngunit malinis, at ipinunas ko ito hindi sa aking sugat, kundi sa kanyang mga pisngi. Ang dampi ng tela sa kanyang balat ay tila gumulat sa kanya. Marahil ay nasanay na siya sa lamig ng alkohol at guwantes. Hindi ka masama, Matias. Sabi ko nang may diin ngunit malambing. Itinago ko ang aking sugatang kamay sa likod ko. Aksidente lang to. Ang mga sugat sa balat madaling gumaling. Pero ang sugat sa loob, itinuro ko ang kanyang dibdib. Iyan ang matagal gamutin. At nandito ako para tulungan kang magpagaling, hindi para husgahan ka. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagwala. Tinitigan niya ako na parang sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo o kung isa na naman itong patibong. Dahan-dahan, huminto ang kanyang pag-iyak hanggang sa maging sunod-sunod na paghinga na lang ito. Ang pagod sa pag-aalboroto ay tila humila sa kanya pabalik sa antok. Inayos ko ang kanyang unan upang maging komportable siya. Matulog ka muna. Babantayan kita.
Walang halimaw ang makakalapit sa'yo habang nandito ako. Pumikit siya. Marahil ay dahil sa pagod o marahil ay dahil sa bisa ng gamot na ipinainom sa kanya kanina bago ako dumating. Nang masiguro kong mahimbing na ang kanyang tulog, dahan-dahan akong tumayo para ligpitin ang mga kalat sa sahig. Ngunit nang aayusin ko ang pagkakapwesto ng kanyang unan, may naramdaman akong matigas na bagay sa ilalim nito. Inakala ko noong una na laruan ito, ngunit nang dukutin ko, nanlamig ang aking buong katawan. Isang maliit na garapon ng gamot. Walang label, walang pangalan ng doktor, walang instructions. Sa loob nito ay may ilang piraso ng tableta na kulay asul. Masyadong matapang ang kulay para sa isang simpleng bitamina ng bata. Binuksan ko ito at inamoy. Ang amoy ay mapait at kemikal. Pamilyar na amoy na naaamoy ko sa ospital sa mga pasyenteng may malalang karamdaman sa pag-iisip o sa mga taong pinapatulog ng sapilitan. Bakit may ganito sa ilalim ng unan ng isang 7 taong gulang na bata? Naalala ko ang sinabi ni Gertrudis kanina. Masyadong hyper ang batang yan. Kailangan niya ng disiplina. Disiplina ba ang tawag dito? O pampatulog para hindi siya maging abala? Biglang bumukas ang pinto. Mabilis pa sa kidlat, ibinalik ko ang garapon sa ilalim ng unan at tumayo ng tuwid. Itinatago ang aking nanginginig na mga kamay sa likod ng aking likuran. Pumasok si Gertrudis. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa akin. Pagkatapos ay dumako sa natutulog na si Matias at huli sa mantsa ng dugo sa kumot. Ngumiti siya. Ngunit ang ngangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang napatahimik mo na ang halimaw, Elena. Magaling. Pero tandaan mo, lumapit siya sa akin at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy kape at mali siya. Ang mga pakialamera sa bahay na ito ay madaling nawawala. Tinalikuran niya ako, ngunit bago siya lumabas, sinulyapan niya ang unan ni Matias. Alam niyang nakita ko. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na halimaw ay wala sa ilalim ng kama o sa loob ng batang baldado. Ang halimaw ay naglalakad ng malaya sa mga pasilyo ng mansyong ito. May hawak na susi at nakasuot ng uniforme ng mayordoma. Ang gabi sa mansyon ng mga Velasquez ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Bagkus, ito ay nagdadala ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat sulok ng bahay ay nagpipigil ng hininga. Nakahiga ako sa aking makitid na kama, nakatitig sa kisame habang ang bawat segundo ay tila hinihila ng pabagal ng aking pagkabalisa. Ang mga imahe ng asul na tableta sa ilalim ng unan ni Matias at ang mapagbantaang ngiti ni Gertrudis ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan na parang isang bangungot na gising. Ngunit ang mabigat na katahimikan ay biglang binasag ng isang tunog na nagpatindig ng aking mga balahibo. Mula sa dulo ng pasilyo sa itaas, narinig ko ang palahaw ng isang bata. Hindi ito simpleng iyak ng pag-aalboroto. Ito ay iyak ng matinding takot, isang hiyaw na humihingi ng saklolo mula sa mga demonyong hindi nakikita ng mata. Bumangon ako agad. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang utos ni Rafael ay malinaw pa sa sikat ng araw at matalim pa sa patalim. Kapag umiyak si Matias sa gabi, hayaan mo siya. Kailangan niyang matutong kumalma mag-isa. Huwag mong kukonsentihin ang kahinaan. Sinubukan kong takpan ang aking mga tainga gamit ang unan. Sinubukan kong pilitin ang aking sarili na sumunod. Isa akong empleyado. Kailangan ko ang trabahong ito para sa operasyon ni Inay. Ngunit ang bawat hikbi na tumatagos sa dingding ay tila humahaplo sa sugat ng aking konsensya. Paano ko matitiis na hayaang mag-isa ang isang bata sa dilim habang nilalamon siya ng kanyang sariling takot? Hindi ko na kinaya. Inihagis ko ang unan at mabilis na tumakbo palabas ng aking kwarto.
Ang hagdanan ay tila napakahaba habang tinatahak ko ito ng mabilis, ngunit maingat upang hindi makalikha ng ingay. Ang pasilyo sa ikalawang palapag ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing gabay ko. Pagdating ko sa tapat ng pinto ni Matias, ang kanyang mga sigaw ay naging garalgal na. Hindi na ako kumatok. Pinihit ko ang seradura at pumasok. Ang silid ay puno ng anino. Nakita ko si Matias na nagpupumiglas sa kanyang kama. Tila nakikipagbuno sa mga aninong siya lamang ang nakakakita. Ang kanyang mga kamay ay sumusuntok sa hangin at ang kanyang muka ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ngunit walang nakikita, nakatuon sa isang bangungot na ayaw siyang pakawalan. "Halimaw! Layuan niyo ako!" Sigaw niya, ang boses ay paos at puno ng pighati. "Ayoko na! Ayoko na!" Dali-dali akong lumapit sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Nagpumiglas siya. Ang kanyang maliliit na kamao ay tumama sa aking balikat at dibdib, ngunit hindi ako bumitaw. Mas hinigpitan ko pa ang aking yakap. Ipinararamdam sa kanya na mayroong isang bagay na totoo at mainit sa gitna ng kanyang malamig na mundo. "Shh, Matias, nandito ako." Bulong ko sa kanyang tainga habang hinahaplos ang kanyang likod. "Gising ka na. Wala nang halimaw. Nandito si Tita Elena." Patuloy siya sa pag-iyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig na parang isang basang sisiw sa gitna ng bagyo. Alam kong hindi sapat ang mga salita lamang. Ang takot na nakatanim sa kanyang puso ay masyadong malalim para bunutin ng simpleng pagpapatahan. Kaya't ginawa ko ang isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa bahay na ito, ang magbigay ng emosyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang duyan sa ilalim ng punong mangga sa Bicol. Inalala ko ang tinig ni Lola habang pinatutulog ako noong ako ay bata pa. At dahan-dahan, mula sa aking lalamunan, ay lumabas ang isang himig. Sinimulan kong kantahin ng Oyayi, ang sinaunang hili ng aming probinsya. Ang boses ko ay mahina at malamyos, tila agos ng ilog na dahan-dahang humahalik sa mga bato. Wala itong musika, tanging ang ritmo ng aking paghinga at ang tibok ng aking puso ang sumasabay sa bawat nota. "Matulog ka na, bunso. Ang buwan ay nagbabantay. Wala kang dapat ikatakot." Sa piling ni nanay. Sa una, tila walang epekto ang aking kanta. Ngunit habang patuloy ako sa paghuni, naramdaman ko ang dahan-dahang pagluwag ng tensyon sa katawan ni Matias. Ang kanyang mga kamao na kanina ay mahigpit na nakakuyom ay unti-unting bumukas. Ang kanyang paghinga, na kanina ay mabilis at kapos, ay nagsimulang sumabay sa ritmo ng aking awit. Isinandal niya ang kanyang ulo sa aking dibdib at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang pagtitiwala ng isang bata na matagal nang uhaw sa kalinga. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay gumapang at mahigpit na kumapit sa aking hinliliit. Tila ito ang kanyang lifeline, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi siya mahulog sa bangin. Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto. Ako na kumakanta sa dilim at siya na nakikinig at kumukuha ng lakas. Ito ang sandaling nakalimutan ko na ako ay empleyado at siya ay amo. Sa sandaling ito, kami ay dalawang tao lamang na nagdadamayan sa gitna ng kalungkutan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Naramdaman ko ang isang presensya sa pintuan. Napahinto ako sa pag-awit at lumingon. Nakatayo doon si Manang Sabel. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sinanyasan niya akong lumabas agad. Dahan-dahan kong inihiga si Matias sa kanyang unan. Mahimbing na ang tulog niya ngayon. Payapa na ang kanyang mukha. Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik ng pangako na hindi ko siya pababayaan. Bago ako tumayo at lumabas ng silid ng walang ingay. Paglabas ko sa pasilyo, hinila ako ni Manang Sabel sa isang madilim na sulok.
Ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. Nababaliw ka na ba, Elena? Pabulong niyang sigaw. Ang boses ay puno ng takot. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo kapag nalaman ni Sir Raphael na pumasok ka sa kwarto ng bata? O kapag narinig ka ni Gertrudis, ang huling yaya na sumuway sa patakaran ay pinalayas ng walang sweldo. Hindi ko siya matiis, Manang. Sagot ko. Pilit na pinatatatag ang loob ko. Bata siya. Hindi siya dapat hayaang umiyak mag-isa sa dilim. Anong klaseng ama ang nagbabawal sa pagpapatahan sa sarili niyang anak? Isang ama na takot magmahal dahil takot mawalan. Makahulugang sagot ni Manang Sabel. Tumingin siya sa paligid bago nagpatuloy. Umalis ka na dito. Bumalik ka na sa kwarto mo bago pa may makakita sa'yo. Tumango ako at nagmamadaling naglakad pabalik sa servants' quarters. Ngunit bago ako makababa ng hagdan, may napansin akong gumagalaw sa dulo ng pasilyo, malapit sa likurang pinto. Nagtago ako sa likod ng isang malaking vase. Mula sa dilim, nakita ko si Gertrudis. Hindi siya naka-uniforme, kundi nakasuot ng itim na jacket. May bitbit siyang isang malaking itim na supot na mukhang mabigat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto palabas ng garden at naglaho sa dilim ng gabi. Saan pupunta ang mayordoma ng ganitong oras? At ano ang laman ng supot na yon na kailangan niyang ilabas ng palihim habang tulog ang lahat? Ang mga tanong ay nagpaikot-ikot sa aking isipan, dumadagdag sa bigat ng sikretong natuklasan ko kanina tungkol sa gamot. Bumalik ako sa aking kwarto na may dalang bagong pangamba. Akala ko ay ligtas na ang aking ginawang pagsuway. Akala ko ay walang nakakita sa akin maliban kay Manang Sabel. Ngunit nagkamali ako. Sa master's bedroom, sa harap ng isang malawak na mesa na puno ng mga monitor, nakaupo si Raphael. Hindi siya natutulog. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay diin sa kanyang matigas na panga at madilim na mga mata. Sa screen, kitang-kita ang replay ng nangyari sa kwarto ni Matias. Kitang-kita niya kung paano ko niyakap ang kanyang anak. Rinig na rinig niya, sa pamamagitan ng sensitibong mikropono ng CCTV, ang bawat nota ng ipinagbabawal na oyayi na inawit ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng whiskey. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti sa diin. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon, kung ito ba ay galit, puot, o isang uri ng pangungulila na pilit niyang ibinabaon sa limot. Inilapag niya ang baso sa mesa ng may diin. Bagamat walang tunog na bumasag, ang bigat ng kanyang kilos ay sapat na upang yumanig ang buong kwarto. Kinuha niya ang intercom at pinindot ang buton na direktang konektado sa aking silid. Ngunit sa huling sandali, huminto ang kanyang daliri sa ere. Hindi niya itinuloy ang pagtawag. Sa halip, tinitigan niya ang imahe ni Matias na mahimbing na natutulog, isang bagay na hindi nagawa ng bata sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan sa kanyang silid ay mas mabigat kaysa kanina. Alam kong sa pagsikat ng araw, may haharapin akong paglilitis at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ang hatol ay ang aking kalayaan o ang tuluyang pagkawala ng aking pag-asa para kay Inay. Ang umaga ay dumating ng walang pasabi, ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa. Sa halip, dala nito ang mabigat na tawag mula kay Gertrudis na nagsasabing ipinapatawag ako sa library ni Sir Raphael. Ang paraan ng pagbigkas niya ng utos ay tila nagpapahiwatig ng isang bitay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa na para bang sigurado na siyang ito na ang huli kong araw sa mansyon. Naglakad ako patungo sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila bumibilang sa natitirang oras ng aking pananatili. Ang pintuan ng library ay yari sa mahogany, matayog at nakakatakot. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso kong nagwawala sa kaba. Bago ako kumatok ng 3 beses ng may paggalang.
Narinig ko ang mababang boses mula sa loob na nagbigay ng pahintulot na pumasok. Pinihit ko ang seradura at tumambad sa akin ang isang silid na puno ng libu-libong libro, ngunit ang hangin ay amoy, usok ng tabako at kalungkutan. Nakaupo si Rafael sa likod ng kanyang malawak na mesa, nakatalikod sa akin at nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang hardin na walang bulaklak. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag, Elena? Tanong niya nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ito ang uri ng kalmadong nagbabadya ng bagyo. Opo, sir. Sagot ko. Nakayuko at mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Dahil po sa nangyari kagabi, dahil pinatahan ko si Matias, dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim na nakatitig sa akin. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Binigyan kita ng simpleng instruksyon. Anya, ang bawat salita ay may diin. Huwag kukonsintihin ang bata. Huwag papasok sa kwarto nang walang pahintulot. At higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang paraan ko ng pagdidisiplina. Sa tingin mo ba ay mas magaling ka sa akin dahil lang kumanta ka ng isang uyeyi? Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking mukha. Gusto kong yumuko sa takot. Gusto kong humingi ng tawad para hindi mawala ng trabaho. Ang mukha ng nanay ko sa ospital ay sumagi sa aking isipan. Kailangan ko ang perang ito. Ngunit nang maalala ko ang panginginig ni Matias, ang kanyang mahigpit na yakap sa akin, nahanap ko ang tapang na hindi ko inakalang taglay ko. Nag-angat ako ng tingin at sinalubong ang kanyang mga mata. Sir Rafael, nirerespeto ko po kayo bilang amo, pero hindi po disiplina ang hayaang umiyak ang isang bata sa takot. Tao po ang anak niyo, hindi makina na pwedeng patayin ang emosyon kapag gabi. Tumahimik ang buong silid, maging ang pag-ikot ng electric fan sa sulok ay tila huminto. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Rafael. Marahil ay ito ang unang beses na may sumagot sa kanya. Isang hamak na yaya na nangahas magsalita ng katotohanan. Matapang ka, bulong niya. Tila sinusuri kung ang tapang ko ay galing sa katangahan o sa prinsipyo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang tangkad ay nakakaliit at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakahilo. Sinasabi ni Gertrudis na wala kang silbi at isa kang banta sa kaayusan ng bahay na ito. Gusto niyang paalisin kita ngayon din. Napalunok ako. Sir, parang awa niyo na po. Pero, dugtong niya at huminto siya sa tapat ko. Nakita ko kung paano tumahan si Matias. Nakita ko kung paano siya nakatulog. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila binabasa ang aking kaluluwa. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang pagsubok. Ano po iyon, sir? Gagawin ko po ang lahat. Si Matias ay mapili sa pagkain. Sa loob ng ilang buwan, puro sa pilitan ang pagpapakain sa kanya. Ngayong gabi, ikaw ang magluluto ng hapunan. Kung hindi niya kakainin ang iluluto mo, impakehin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Naiintindihan mo? Opo, sir. Umalis ako sa library na may halong ginhawa at takot. Alam kong hindi ito simpleng pagsubok. Ito ay isang patibong. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si Gertrudis na nakasandal sa counter, nakangisi. Alam na niya ang utos. Itinuro niya ang isang basket sa gilid ng lababo. Iyan lang ang natitirang ingredients, Elena. Sabi niya na may halong pang-uuyam. Sorry ha, hindi nakapamalengke ang driver ngayon. Good luck. Tiningnan ko ang laman ng basket. Nanlumo ako. Ang mga gulay ay lantana, kangkong na nangingitim ang dahon, mga kamatis na lamog at halos pasira na, at karne ng baboy na tila tira-tira na lang mula sa freezer. Ito ay basura para sa mga mayayaman. Paano ako makakapagluto ng masarap na pagkain mula rito? Tiningnan ako ni Gertrudis, hinihintay akong sumuko. Hinihintay niyang umiyak ako at sabihing,
Hindi ko kaya, pero hindi niya alam kung saan ako galing. Sa Bicol, kapag walang-wala kami, natuto kaming gumawa ng himala. Natuto kaming magbigay ng lasa sa simpleng tubig at asin. Kinuha ko ang basket ng walang reklamo. Salamat po, Ma'am Gertrudis, sabi ko ng mahinahon. Sobra-sobra pa po ito. Nagsimula akong magtrabaho. Hinugasan ko ng mabuti ang mga gulay, tinanggal ang mga bulok na parte at itinira ang pwede pa. Hiniwa ko ang karne ng maliliit upang lumambot agad. Wala akong sampalok mix, kaya't naghahanap ako ng mga tunay na sampalok sa likod ng pantry na matagal nang nakatago doon. Habang kumukulo ang sabaw, ang amoy ng sinigang ay nagsimulang kumalat sa buong kusina. Ito ay amoy ng probinsya, amoy ng ulan, amoy ng pagmamahal ng isang ina. Ito ang amoy na hindi nabibili ng salapi. Si Manang Sabel ay lihim nang ngumiti sa akin habang naghahanda ng mga plato. Nang sumapit ang hapunan, ang kapaligiran sa dining area ay tahimik at formal. Nakaupo si Rafael sa kabisera at si Matias ay nasa kanyang tabi, nakayuko at nilalaro lang ang tinidor. Inilapag ko ang malaking mangkok ng sinigang sa gitna ng mesa. Ang usok nito ay umalon-alon sa hangin. Ano ito? Tanong ni Rafael. Nakataas ang kilay. Sinigang. Sa tingin mo ba kakainin ng anak ko ang pagkaing? Hindi niya natapos ang sasabihin dahil inabot ni Matias ang sandok. Ang bata, na karaniwang kailangan pang pilitin, ay naamoy ang sabaw. Ang asim at init nito ay tila gumising sa kanyang natutulog na diwa. Kumuha siya ng sabaw at humigop. Pinigilan ko ang aking paghinga. Nakatayo si Gertrudis sa gilid, naghihintay na iluwan ng bata ang pagkain. Pumikit si Matias pagkahigop ng sabaw. Pagkatapos, dumilat siya at tumingin sa akin. Masarap po, Tita Elena. Mainit. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Kumuha pa siya ng kanin at nagsimulang kumain ng kusa. Napatingin si Rafael sa kanyang anak. Ang gulat ay nakapinta sa kanyang mukha. Dahan-dahan, kumuha rin siya ng sabaw at tinikman ito. Sa sandaling lumapat ang sabaw sa kanyang dila, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael. Nawala ang kunot sa kanyang noo. Ang kanyang mga balikat na laging tensyonado ay bumagsak ng bahagya. Hindi ko alam kung ano ang naalala niya. Marahil ay ang luto ng kanyang yumaong asawa o ang kanyang kabataan bago naging bato ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at hindi ako ang yaya. Siya ay isang taong nagugutom sa init ng pagmamahal na matagal nang nawala sa bahay na ito. Naubos ni Rafael ang laman ng kanyang mangkok. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako pinuri. Kinuha niya lang ang napkin, pinunasan ang kanyang bibig, at tumayo. Ngunit bago siya umalis, tumigil siya sa tapat ko. Bukas, sabi niya nang hindi tumitingin, ayusin mo ang menu para sa buong linggo. Iyon lang at umalis na siya. Ngunit iyon ay sapat na. Iyon ay tagumpay. Habang nagliligpit ako ng pinagkainan, lumapit sa akin si Lorenzo, ang security guard na tahimik lang sa sulok. Kunwari ay tutulungan niya akong magbuhat ng mga plato. Ngunit may isinuksok siyang maliit na papel sa aking palad. Basahin mo mamaya at sunugin mo. Bulong niya bago mabilis na lumayo. Pagpasok ko sa kusina para maghugas, binuklat ko ang papel. Ang nakasulat ay 4 na salita lamang na nagpalamig sa aking dugo kahit na nasa harap ako ng mainit na kalan. Mag-ingat ka sa gatas. Napalingon ako sa paligid. Wala nang tao sa kusina. O iyon ang akala ko. Sa anino ng pintuan palabas ng dirty kitchen, nakita ko ang laylayan ng palda ni Gertrudis. Nakatalikod siya. Ngunit kitang-kita ko ang kanyang ginagawa. Binubuksan niya ang aking bag na nakasabit sa gilid. May inilagay siyang maliit na bagay sa loob nito. Mabilis ang kanyang kilos, sanay na sanay, parang isang bihasang salamangkero na nagtatago ng lihim sa harap ng madla. Hindi ko makita ng malinaw kung ano yon, ngunit ang kislap ng liwanag na tumama rito ay nagbabadyang hindi ito isang regalo. Agad akong umatras at nagtago muli sa anino ng lababo.
Ang puso ko ay kumabog ng mabilis, tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang babala ni Lorenzo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mag-ingat ka sa gatas. Pero bakit sa bag ko siya may inilagay? At anong koneksyon nito sa gatas? Humarap si Gertrudis at naglakad palabas ng kusina. Ang kanyang mukha ay may nakapintang namnang ngiti. Isang ngiti ng tagumpay na tila ba alam niyang nanalo na siya sa larong hindi ko naman ginustong salihan. Nang dumaan siya sa tapat ng pinagtataguan ko, naramdaman ko ang lamig ng kanyang presensya, mas malamig pa sa hanging gabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malisisya parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan akong lumapit sa aking bag. Gusto kong tingnan kung ano ang inilagay niya. Gusto kong itapon ito, kung ano man ito. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang zipper, narinig ko ang boses ni Rafael mula sa intercom sa dingding. Elena naman na nagawon. Ang boses niya ay seryoso, walang emosyon. Pumasok ka sa kwarto ni Matias, ngayon na. Napahinto ako. Ang utos ay simple, ngunit ang tiyempo ay nakakapanindig balahibo. Wala akong nagawa, kundi iwanan ang aking bag nang hindi ito nabubuksan. Wala akong nagawa, kundi iwanan ang patibong na inihanda ni Gertrudis sa ilalim ng lababo. Naglakad ako patungo sa hagdanan. Bit-bit ang bigat ng isang masamang kutob. Sa bawat hakbang paakyat, pakiramdam ko ay papalapit ako sa bibig ng isang bangin at sa likod ko, ang anino ni Gertrudis ay dahan-dahang tumutulak sa akin pababa. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang kwarto ni Matias ay naging sentro ng isang lihim na sabwatan. Habang ang buong mansyon ay nababalot sa lamig at higpit ng mga patakaran ni Rafael at sa mapagmanman na mga mata ni Gertrudis, kami ni Matias ay bumuo ng sarili naming mundo sa likod ng nakasarang pinto. Tinawag namin itong ang paghahanap sa gintong kayamanan, isang laro na sa totoo lang ay isang anyo ng physical therapy na itinago ko sa likod ng imahinasyon at tawanan. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Alam kong bawat hakbang na labag sa utos ng doktor at ni Rafael ay maaaring maging dahilan ng aking pagkaalis. Ngunit hindi ko kayang tiisin na makita ang isang bata na unti-unting namamatay ang diwa dahil sa kawalan ng pagkilos. Ang kanyang mga binti ay hindi lang nanghihina dahil sa kapansanan. Nanghihina ang mga ito dahil walang nagtitiwala na kaya pa nitong humakbang muli. Ready na po ang captain? Bulong ko kay Matias habang inaayos ko ang mga unan sa sahig. Ginawa kong obstacle course ang malawak na carpet. Ang mga libro ay naging mga bato sa ilog at ang silya sa dulo ay ang isla kung saan nakatago ang kayamanan. Isang garapon ng chocolate chip cookies na ako mismo ang nag-bake kaninang madaling araw habang tulog pa si Gertrudis. Ready na po, Tita Elena, sagot ni Matias. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng takot at lungkot, ngayon ay may kislap na ng buhay. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang maliliit na paa ay nakabitin, naghihintay ng hudyat. Tandaan mo, Captain, paalala ko habang lumuluhod sa harap niya para masahehin ang kanyang naninigas na kalamnan. Ang tunay na bayani, hindi sumusuko kahit masakit. Kapag nadapa, anong gagawin? Tatayo ulit, sagot niya ng may determinasyon, bagamat may halong kaba sa kanyang boses. Inalalayan ko siyang bumaba sa kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa ilalim ng kanyang bigat. Mahigpit ang kapit niya sa aking mga balikat. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa aking uniforme, ngunit hindi ako dumaing. Ang sakit na yon ay senyales na lumalaban siya. Dahan-dahan, hakbang-hakbang. Bawat galaw ay isang pakikipagbuno sa grabidad at sa kanyang sariling takot. Ang bigat po ng paa ko, reklamo niya. Ang pawis ay nagsisimula
nang mamuo sa kanyang noo. Hindi iyan mabigat. Bulong ko sa kanyang tainga. Suot mo lang ang iyong heavy boots pang-adventure. Sige, hakbang pa. Malapit na tayo sa ilog. Nagawa niyang makahakbang ng 3 beses bago bumigay ang kanyang tuhod. Dahan-dahan ko siyang sinalo bago pa man siya tuluyang bumagsak sa malambot na carpet. Inaasahan kong iiyak siya, gaya ng dati. Inaasahan kong magwawala siya sa frustration. Ngunit nang tingnan ko siya, tumatawa siya. Muntik na ako dun, tita. Muntik na akong kainin ng buhaya. Sigaw niya habang nakahiga sa mga unan. Napangiti ako. At ang nangiting iyon ay may halong luha. Ang tawa ng isang bata ay musika na matagal nang nawala sa bahay na ito. Ito ang tunay na gamot. Mas mabisa kaysa sa anumang tableta na ipinapainom sa kanya ni Gertrudis. Habang nagpapahinga kami sa sahig, kinwentuhan ko siya tungkol sa Bicol. Ikinuwento ko ang tungkol sa Bulkang Mayon na perpekto ang hugis, ang mga sili na sobrang anghang na, kaya nitong painitin ang buong katawan, at ang dagat na kasing asul ng langit. Gusto ko pong makita ang dagat, bulong ni Matias, ang kanyang tingin ay malayo. Tila tinatanaw ang pader ng kanyang kwarto na parang ito ang abot tanaw. Sabi ni Papa, delikado sa labas. Maraming germs, maraming masasamang tao. Hinaplos ko ang kanyang buhok na basa ng pawis. Hindi lahat sa labas ay masama. Matias, ang mundo ay parang hardin. May mga tinik, oo, pero mas maraming bulaklak. Balang araw, dadalhin kita doon. Ipapakita ko sa iyo ang totoong kulay ng mundo. Tumingin siya sa akin, at sa sandaling iyon, nakita ko ang labis na pagmamahal at pag-asa sa kanyang mga mata. Bigla siyang yumakap sa akin ng mahigpit. Thank you po, Tita Mama. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Agad na tinakpan ni Matias ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat sa sarili niyang sinabi. Sorry po, Tita Elena lang po pala. Wala na po akong mama eh. Niyakap ko siya pabalik, mas mahigpit, upang itago ang luhang pumatak sa aking pisngi. Ang tawagin akong ina ng batang ito ay isang karangalan, ngunit isa ring masakit na paalala ng kanyang pangungulila. Ayos lang, bulong ko, ang boses ko ay basag. Pwede mo akong tawagin kahit ano, basta alam mong nandito ako para sa'yo. Sa gitna ng aming madamdaming tagpo, bumukas ng bahagya ang pinto. Pumasok si Manang Sabel, may dalang tray ng merienda, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya ang aming lookout. Siya ang tagabantay kung parating na ang mangkukulam na si Gertrudis. Bilisan niyo na, bulong ni Manang Sabel habang inaayos ang kumot sa kama para magmukhang walang nangyari. Nasa garden si Gertrudis, kausap na naman yung lalaking kahina-hinala sa cellphone. Pero baka pumasok na yun anumang oras. Sino po yung kausap niya, Manang? Tanong ko habang tinutulungan kong uminom ng tubig si Matias. Hindi ko alam, sagot ng matanda habang sumusulyap sa pasilyo. Pero narinig ko silang nag-aaway tungkol sa pera at may binanggit silang susi. Ang susi ng silid sa tuktok. Napatingin ako sa kisame. Ang silid sa atik. Ang kwartong laging nakakandado at mahigpit na ipinagbabawal ni Rafael na lapitan ni Numan. Sabi ng mga katulong, iyon daw ang dating studio ng asawa ni Rafael. Bakit iyon pinag-iinteresan ni Gertrudis? Tama na ang chismis. Putol ni Manang Sabel sa sarili niyang kwento. Ibalik mo na si Matias sa kama. Baka dumating si Sir Rafael. Ngunit umiling si Matias. Isa pa po, Tita Elena. Isa pang try. Gusto kong makuha ang cookies. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. 4:00 pa lang ng hapon. Karaniwang 6:00 pa umuuwi si Rafael. May oras pa kami. Sige, sabi ko. Hindi makatanggi sa determinasyon ng bata. Last na ito. Para sa cookies. Inalalayan ko muli siyang tumayo. Sa pagkakataong ito, mas matatag ang kanyang tindig. Ang kanyang mga kalamnan ay nagsisimula
nang maalala kung paano gumana. Binitawan ko siya ng kaunti, hinayaan siyang tumayo ng mag-isa habang nakahawak lamang sa sandalan ng silya. 1, 2, 3 segundo siyang nakatayo nang walang alay. "Tingnan niyo po ako! Nakatayo ako!" Sigaw niya sa tuwa. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa tagumpay. Ang saya sa kwarto ay napaka-magical. Nakalimutan namin ang takot. Nakalimutan namin ang mga patakaran. Si Manang Sabel ay pumapalakpak ng walang tunog sa gilid. Ngunit ang mahika ay biglang nabasag. Ang seradura ng pinto ay dahan-dahang umikot. Hindi ito ang marahas na pagpasok ni Gertrudis. Ito ay ang tahimik at formal na pagbukas ng pinto na tanging ang may-ari ng bahay lang ang gumagawa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Si Matias, na nasa gitna ng kanyang tagumpay, ay napalingon sa pinto at nawala ang kanyang balanse. Bumukas ang pinto at tumambad si Rafael. Maaga siyang umuwi. Nakasuot pa siya ng kanyang opisina suit, bitbit ang kanyang briefcase. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit ang ekspresyong yon ay napalitan ng gulat nang makita niya ang eksena. Ang anak niya, na 5 taon na niyang nakikitang nakahiga o nakaupo sa wheelchair, ay nakatayo. Kahit pa ika-ika, sa gitna ng kwarto, nakakapit sa silya, may pawis sa noo at ngiti sa mga labi na unti-unting napapalitan ng takot. Ang mga unan ay nagkalat sa sahig. Ang sapatos ni Elena ay nakatanggal. Ito ay isang magulo at hindi otorisadong sesyon ng therapy. Nagkatitigan kami ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa akin, papunta kay Matias, at pabalik sa akin. Ang katahimikan sa kwarto ay mas mabigat pa kaysa noong unang gabi ko dito. Hinihintay ko ang kanyang sigaw. Hinihintay ko ang kanyang galit dahil nilabag ko na naman ang kanyang utos na huwag pwersahin ang bata. Si Matias ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang tuhod ay nanginig sa pagod at takot at dahan-dahan siyang natumba. Akmang sasalo ako, ngunit nakita kong binitawan ni Rafael ang kanyang briefcase at mabilis na humakbang papasok. Ang kanyang kilos ay hindi galit, kundi takot. Matias, ang tawag niya, at sa boses na yon, narinig ko hindi ang amo, kundi ang ama. Ngunit sa halip na tumakbo palapit sa ama, nakita kong lumayo ng bahagya si Matias at tumingin sa akin na parang humihingi ng proteksyon. Ang kilos na yon ay tila sumaksak sa puso ni Rafael at nakita ko ang pagguho ng kanyang matigas na maskara habang nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kamay ay nakalahad, ngunit walang tumatanggap. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Matias ay mas mabigat kaysa sa bigat ng briefcase na binitiwan ni Rafael sa sahig. Ang oras ay tila huminto. Si Manang Sabel ay matagal nang naglaho na parang bula. Ako ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Matias. Ang aking katawan ay naninigas sa pag-aabang ng hatol. Hinihintay ko ang sigaw, ang pagmumura, ang utos na nagsasabing, lumayas na ako. Ngunit walang dumating na sigaw. Sa halip, ang nakita ko ay isang bagay na mas masakit panoorin. Nakita ko ang dahan-dahang pagguho ng pader na matagal nang itinayo ni Rafael sa paligid ng kanyang puso. Ang kanyang mukha, na laging matigas at walang emosyon, ay nagpakita ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Isang malalim na kirot na tila ba sinaksak siya ng paulit-ulit. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Matias. Ang kanyang kamay ay nakalahad, hindi para magparusa, kundi para umabot. Anak, ang salita ay halos pabulong, basag, at puno ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, pagsusumamo. Ngunit imbis na salubungin ang kamay ng ama, si Matias ay umatras. Mas lalo siyang kumapit sa aking palda at nagtago sa aking likuran. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi sa takot. Ang simpleng kilos na yon ng pag-iwas ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Rafael. Ang kanyang nakalahad na kamay ay nanatili sa hangin ng ilang sandali
bago niya ito dahan-dahang ibinaba na para bang ang bigat ng buong mundo ay biglang ipinasa sa kanyang mga balikat. Hindi siya nagsalita. Walang salitang kayang ilarawan ang sakit na nakapinta sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang maglakad ng walang awtoridad na parang isang sundalong sugatan na sumusuko sa laban. Nilampasan niya ang kanyang briefcase na nakakalat sa sahig at lumabas ng kwarto. Ang pinto ay hindi niya isinara ng may kalabog. Iniwan niya itong bahagyang nakabukas at ang maliit na siwang na iyon ay tila mas nakakatakot kaysa sa isang nakakandadong pinto. Nang gabing iyon, ang hapunan ay inihain sa isang mesang puno ng katahimikan. Hindi bumaba si Rafael. Si Gertrudis ay nagpabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay, naghihintay na ibigay sa akin ang pinal na utos para lumayas. Ngunit walang utos na dumating. Tanging ang lamig at bigat ng paligid ang dumadagan sa aking dibdib. Pagkatapos kong patulugin si Matias, naglinis ako sa sala. Ang bawat pagpunas ko sa mga mamahaling muebles ay may kasamang dasal na sana ay hindi pa ito ang huli kong gabi. Na sana ay mayroon pa akong pagkakataong makita si Inay. Ang bigat sa aking puso ay halos hindi ko na makayanan. Kaya't lumabas ako sa balkonahe upang huminga ng sariwang hangin. Doon ko siya natagpuan. Nakatayo si Rafael sa kadiliman, nakasandal sa rehas, nakatingin sa langit na walang bituin. Wala siyang hawak na baso ng alak. Tanging ang usok mula sa kanyang sigarilyo ang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang matipunong balikat ay bahagyang nakakuba. Tila pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Akmang tatalikod na ako para bigyan siya ng espasyo nang bigla siyang magsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Anong kanta yon? Napatigil ako. Hindi ko alam kung ako ba ang kinakausap niya. Po? Lumingon siya at sa dilim, nakita ko ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata. Yung kinanta mo kagabi at kanina. Anong kanta yon? Isang oyay po, sir. Sagot ko ng mahina. Heli po mula sa probinsya namin. Kinakanta po ng lola ko sa akin noong bata pa ako. Tumango siya at bumalik sa pagtingin sa kawalan. Ilang sandali kaming binalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ang maririnig. May pamilya ka pa ba sa Bicol? Tanong niya. Ito ang unang beses na nagtanong siya tungkol sa personal kong buhay. Ang nanay ko po at bunsong kapatid. Sagot ko. Pilit na nilulunok ang bara sa aking lalamunan. Nasa ospital po si Inay ngayon. Hindi siya kumibo. Ngunit nakita ko ang pagbabago sa kanyang tindig. Tila ba may isang bagay sa sinabi ko na tumama sa kanya. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo at inapakan ito. Pumasok ka na. Malamig dito. Sabi niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong tono, ngunit meron ng bawas na tigas. Akmang papasok na ako nang may iabot siya sa akin. Isang baso ng tubig. Hindi ko na malayang may dala pala siyang 2 baso paglabas niya. Salamat po, sabi ko habang inaabot ito. At doon nangyari. Sa pag-abot ko ng baso, ang dulo ng aking mga daliri ay dumampi sa kanyang mga daliri. Isang saglit na pagdikit lamang ng aming mga balat. Ngunit ang init na gumapang mula roon ay tila kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Mabilis kong binawi ang aking kamay na halos ikahulog ng baso. Nakita kong nagulat din siya. Sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay, nakita ko ang bahagyang pamumula ng kanyang mga tainga. Nag-iwas kami ng tingin. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang napuno ng isang emosyon na hindi ko pa naramdaman dati. Isang halo ng kaba, pagtataka, at isang uri ng kilig na hindi ko dapat maramdaman para sa aking amo. Sige po, sir. Papasok na po ako. Paalam ko. Nagmamadaling tumalikod. Bago ko pa man maitulak ang sliding door, narinig ko ang kanyang boses sa likuran ko. Mahina ngunit malinaw. Salamat, Elena. Iyon ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ko nang may kasamang pasasalamat, hindi utos o panunuya.
Napahawak ako sa aking dibdib. Ang simpleng salitang iyon ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim kong mundo. Pumasok ako sa aking silid na may ngiti sa mga labi. Isang ngiti na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay agad na naglaho. Sa ibabaw ng aking kama, nakalatag ang aking mga gamit, ang iilang piraso ng damit, ang rosaryo ni Inay, ang lumang litrato ng aming pamilya. Lahat ng ito ay kinuha mula sa aking bag na ngayon ay nakabukas at nakatiwangwang sa sahig. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Gertrudis. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mukha ay may ngiting tagumpay na nagpapadala ng lamig sa aking buto. Hindi niya kailangang magsalita. Ang eksena sa harap ko ay sapat ng mensahe. Walang sikretong hindi ko malalaman sa bahay na ito. At ang bawat maliit na tagumpay mo ay may katumbas na kabayaran. Ang sinag ng liwanag na naramdaman ko kanina sa balkonahe ay biglang nilamon ng mas makapal na kadiliman. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lamang ito. Ang tagumpay ay isang panandaliang bisita sa mansyon ng mga Velasquez. Ang munting liwanag na dala ng pasasalamat ni Rafael ay agad na nilamon ng anino ni Gertrudis. Ang paghalughog niya sa aking mga gamit ay hindi lang simpleng paninindak. Iyon ay isang deklarasyon ng giyera. At sa sumunod na araw, naramdaman ko ang simula ng kanyang kampanya. Nagsimula ito sa pera. Ang kaunting ipon na itinabi ko mula sa aking unang sweldo, ang perang balak kong ipunin para sa follow-up check-up ni Inay, ay naglaho na parang bula. Ang maliit na lata, kung saan ko inipon ang bawat sentimo para kay Inay, ay wala na sa pinagtaguan nito sa ilalim ng aking kama. Hinalughog ko ang bawat sulok ng aking kwarto, ang bawat tupi ng damit. Ngunit wala talaga. Nang makita ako ni Gertrudis na balisa, lumapit siya ng may ngiti sa labi na kasing tamis ng lason. "May problema ba, Elena?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "You look worried. Nawawala ba ang alahas mo?" "Oh, wait. Wala ka nga palang alahas." "Ang pera ko po, Ma'am Gertrudis." Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. "Nawawala po." Tinaasan niya ako ng kilay. "Pera? Baka naman nalimutan mo lang kung saan mo nilagay? O baka naman, nag-shopping ka online? Mahirap talaga mag-budget lalo na kung galing ka sa hirap. 'Di ba? Everything looks tempting." Ang kanyang mga salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Alam kong siya ang kumuha, ngunit wala akong pruweba. Ang magbintang sa kanya ay katumbas ng paghuhukay ng sarili kong libingan. Kaya't tumahimik na lang ako. Nilunok ang aking galit at pagkadismaya. Ang pangalawang atake ay mas malala. Nagsimula ang mga bulungan. Kapag dumadaan ako sa pasilyo, nararamdaman ko ang mga matang nakatitig sa aking likuran. Naririnig ko ang mga impit na tawanan ng ibang katulong na biglang tumitigil kapag napapalingon ako. Isang araw, narinig ko ang driver na nag-uusap sa hardinero. Sabi ni Mayordoma, malakas daw ang loob ng bagong yaya. Balak daw akyatin si Sir para guminhawa ang buhay. Naku, kawawa naman si Sir Rafael. Gagamitin lang pala ang bata para makakuha ng simpatiya. Bawat salita ay tila batong ibinabato sa akin. Pakiramdam ko ay hinuhubaran ako ng dignidad sa harap ng lahat. Sinubukan kong magtrabaho ng maayos na ituon ang lahat ng atensyon ko kay Matias, ngunit ang laso ng tsismis ay kumakalat na sa buong kabahayan at unti-unti akong nilalamon ng kalungkutan at pag-iisa. Si Rafael naman ay naging mas mailap. Ang bahagyang init na naramdaman ko sa balkonahe ay muling nanlamig. Napapansin kong madalas siyang nakatingin sa akin, ngunit hindi na ito ang tingin ng pagtataka, kundi ang tingin ng pagdududa. May mga pagkakataong makikita ko siyang nakakunot ang noo habang tinitingnan ang isang porselanang vase na bahagyang nausog sa pwesto o ang isang silver na picture frame sa kanyang mesa
na tila ba ginalaw, mga maliliit na bagay na sinadya ni Gertrudis upang ipamukhang pabaya ako. Ang kanyang lumang pagkatao, ang pagiging mapaghinala at walang tiwala sa iba, ay unti-unting bumabalik at ang munting pag-asang nabuo sa aking puso ay nagsimulang mamatay. Isang hapon, habang naglilinis ako sa kusina, naluluha na sa bigat ng aking nararamdaman, nilapitan ako ni Manang Sabel. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. "Huwag mo na silang pansinin." Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ganyan talaga ang demonyita. Kapag nakakita siya ng liwanag, gusto niyang patayin. "Pero Manang, wala po akong ginagawang masama." Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig na. "Ang pera ko po, kailangan ko po yon para kay inay." Hindi kumibo si Manang Sabel. Sa halip, dinukot niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang duster. Mula roon ay kumuha siya ng ilang lukot na pera, ang sarili niyang ipon. Ibinigay niya ito sa akin. Ipinipilit sa aking nakakuyom na palad. "Manang, hindi ko po matatanggap yan," tanggi ko. Bagamat ang puso ko ay natunaw sa kanyang kabaitan. "Kunin mo na," pilit niya. "Hindi yan tulong, pautang yan. Bayaran mo na lang ako kapag milyonarya ka na." Ngumiti siya. Isang ngiting malungkot ngunit totoo. "Kaunti lang yan, pero sana makatulong para sa gamot. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makita ito ng mangkukulam." Niyakap ko si Manang Sabel at doon na bumuhos ang lahat ng luhang matagal ko nang pinipigilan. Sa gitna ng kadiliman, ang munting kabaitan na yon ay nagsilbing tanglaw. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, oras na para sa gatas ni Matias bago matulog. Karaniwan, si Manang Sabel ang naghahanda nito. Ngunit sa pagkakataong ito, si Gertrudis mismo ang nagtimpla. Nakangiti niya itong inabot sa akin. "Ikaw na ang magbigay, Elena," sabi niya. Ang boses ay sobrang tamis. "Para masanay sa'yo ang bata bago siya matulog, siguraduhin mong ubos, ha? Importante yan para sa buto niya." May kakaibang kaba sa aking dibdib. Naalala ko ang babala ni Lorenzo. "Mag-ingat ka sa gatas." Tiningnan ko ang baso. Ordinaryong gatas lang naman ito. Mainit at mabango. Marahil ay paranoid lang ako. Kinuha ko ang baso at dinala sa kwarto ni Matias. Gaya ng inaasahan, masaya niya itong ininom habang kinukwentuhan ko siya tungkol sa mga alitap-tap sa Bicol. Pagkatapos, humiga na siya at agad na nakatulog. Hinalikan ko siya sa noo. Hindi naman siya mainit. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat. Ngunit makalipas ang halos 1 oras, habang nag-aayos ako ng mga laruan sa sahig, narinig ko ang isang mahinang ungol mula sa kama. Lumapit ako at nakita ko si Matias na hindi mapakali sa kanyang pagkakatulog. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hinawakan ko ang kanyang noo. Nag-aapoy siya sa lagnat. Nataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin. Agad akong tumakbo palabas ng kwarto para tawagin si Manang Sabel. Ngunit ang una kong nakasalubong sa pasilyo ay si Gertrudis. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pagkukunwaring gulat. "Anong nangyayari, Elena? Bakit ka tumatakbo?" "Si Matias po! Nilalagnat!" Sigaw ko. Ang panik ay nangingibabaw na sa aking boses. Agad siyang pumasok sa kwarto at kinapa ang noo ng bata. "Diyos ko, ang taas ng lagnat niya. Anong ginawa mo? Anong ipinainom mo sa kanya?" "Wala po, gatas lang po. Yung gatas na kayo po ang nagtimpla." Ngumisi siya. Isang nganggising demonyo. "Ako? Elena, alam nating pareho na matagal nang tapos ang trabaho ko sa kusina. Ikaw ang huling kasama ng bata." Bago pa ako makasagot, narinig namin ang mabilis na yabag ng mga paa sa hagdanan. Si Rafael, na narinig ang komosyon mula sa kanyang library, ay dumating na may bakas ng matinding pag-aalala sa mukha. "Anong nangyayari dito?"
tanong na niya. Ang kanyang mga mata ay agad na dumako sa kanyang nanginginig na anak. Sir Raphael, buti na lang dumating kayo. Umiiyak na. Sabi ni Gertrudis, ang kanyang acting ay pang best actress. Hindi ko po alam ang ginawa ni Elena. Pagkatapos niyang painumin ng gatas ang bata, bigla na lang po siyang nilagnat ng ganito. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang akusasyon ay binitawan na. Ang patibong ay sumara na. At ako, na walang kamalay-malay, ay nasa gitna nito, walang kalaban-laban. Tumingin sa akin si Raphael. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, pagkadismaya, at ang lumang pagdududa na bumalik ng may mas matinding puwersa. Sa sandaling iyon, alam kong wala ng halaga ang anumang sasabihin ko. Sa paningin niya, ako na ang may kasalanan. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalapit sa mansyon ay tila isang hudyat, hindi ng pagsagip, kundi ng aking pagbagsak. Ang biyahe pabalik mula sa ospital ay mas tahimik pa kaysa sa isang prosesyon ng patay. Si Matias ay natutulog sa likod, mahimbing dahil sa gamot na ibinigay ng doktor. Ang lagnat niya ay bumaba na at ang sabi ng doktor ay isa lamang itong mild food poisoning. Ngunit ang mga salitang iyon, sa halip na magdulot ng ginhawa, ay tila nagsilbing gasolina sa apoy ng pagdududa ni Raphael. Something he ingested. Iyon ang paulit-ulit na salitang umalingaw-ngaw sa loob ng mamahaling sasakyan. At sa bawat pag-ulit nito, nararamdaman ko ang pagbigat ng tingin ni Raphael sa akin mula sa rearview mirror. Pagdating namin sa mansyon, ang lahat ng katulong ay nakalinya sa sala na para bang naghihintay ng isang mahalagang anunsyo. Si Gertrudis ay nasa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang buwitre na nakaamoy ng sariwang dugo. Dahan-dahan kong inilabas si Matias mula sa sasakyan at dinala sa kanyang silid. Nang maihiga ko na siya, bumalik ako sa baba. Doon, sa gitna ng sala na nagsilbing aking korte, nagsimula ang aking paglilitis. Elena, panimula ni Raphael. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. Ayon sa doktor, may nakain o nainom si Matias na hindi maganda. At ayon kay Gertrudis, ikaw ang huling nagpakain sa kanya. Mayroon ka bang gustong sabihin? Sir, wala po akong ibang ipinainom, kundi ang gatas na tinimpla ni Ma'am Gertrudis. Sagot ko, ang aking boses ay nanginginig ngunit pinilit kong manatiling matatag. Sinungaling! Sigaw ni Gertrudis. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho at napalitan ng dalisay na galit. Sir, huwag po kayong maniwala sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may inihalo siyang kung ano sa gatas ng bata. Marahil ay isa itong uri ng gayuma o lason. Hindi po totoo yan. Depensa ko. Napatingin ako sa ibang katulong, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat sila ay nakayuko, takot magsalita. Kung ganoon, sabi ni Gertrudis, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ano ang maipapaliwanag mo dito? Mula sa kanyang bulsa, tinukot niya ang isang maliit na bote. Ito ay kapareho ng bote ng gamot na nakita ko sa ilalim ng unan ni Matias. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong laman. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Saan? Tumawa si Gertrudis ng mapakla. Nakuha ko ito. Sa loob ng bag mo, Elena. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bagay na isinuksok niya sa aking bag sa kusina. Ito pala iyon. Ang ebidensya ng kanyang kasalanan ay inilipat niya sa akin. Sir Raphael, lumingon siya sa amo. Ang kanyang boses ay puno ng drama. Matagal ko na pong napapansin na kakaiba ang kinikilos ng babaeng yan. Noong isang araw, nakita ko siyang naglalagay ng kung ano sa sinigang na niluto niya. At ngayon, ito. Siguro ay gusto niyang patulugin ng mahimbing si Matias para malaya siyang makagalaw sa bahay na ito at makapagnakaw.
Ang bawat salita ni Gertrudis ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Ang lahat ng tsismis na ikinalat niya, ang pagkawala ng pera, ang mga nausog na gamit, lahat ng iyon ay bahagi pala ng mas malaki at mas masamang plano. Tumingin sa akin si Rafael. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng paniniwala. Ang takot na mawalan muli, ang takot na may manakit sa kanyang nag-iisang anak ay naging mas malakas kaysa sa anumang tiwala na nagsisimula palang mamuo sa pagitan namin. Sir, maniwala po kayo sa akin. Lumuhod ako, ang aking mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Wala po akong kinalaman dyan. Mahal ko po si Matias, hindi ko po siya kayang saktan. Mahal? Umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael, puno ng pang-uuyam. 1 linggo ka pa lang dito. Anong alam mo sa pagmamahal? O baka naman ang pera ko ang mahal mo? Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Pinulot niya ang bote mula sa kamay ni Gertrudis at tinitigan ito na para bang ito ang pinakamatibay na ebidensya sa buong mundo. Wala na akong gustong marinig, sabi niya. Ang kanyang desisyon ay pinal na. Hindi ko hahayaang manatili sa bahay na ito ang isang taong maaaring magdulot ng panganib sa aking anak. Doon, sa harap ng lahat ng katulong na nakatingin sa akin ng may awa at takot, ibinigay niya ang kanyang hatol. Gertrudis, sabi ni Rafael, ang kanyang tingin ay hindi na dumapo sa akin. Yes, sir? Bigyan mo siya ng 1 oras para mag-impake. Pagkatapos, ihatid mo siya sa gate. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik pa. Bago pa man ako makapagsalita, bago pa man ako makahingi ng isa pang pagkakataon, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Si Gertrudis, sa ngalan ng pagtatanggol sa pamilya, ay sinamantala ang pagkakataon upang ilabas ang lahat ng kanyang inggit at galit. Ang lakas ng sampal ay nagpatumba sa akin sa sahig. Naramdaman ko ang hapdi sa aking pisngi, ngunit mas masakit ang kirot sa aking puso. Tumingala ako, naghihintay na ipagtanggol ako ni Rafael o kahit nasawayin man lang si Gertrudis sa kanyang ginawa. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, malamig at walang pakialam. Umalis ka na. Iyon lang ang sinabi niya bago tumalikod at umakyat sa hagdanan. Iniwan ako sa sahig, basag at talunan. Habang nakaluhod ako, ang aking mga luha ay humahalo sa alikabok ng sahig na marmol. Narinig ko ang mahinang boses mula sa itaas. Papa? Si Matias. Nagising siya. Nakatayo siya sa may rehas ng hagdanan, nakakapit ng mahigpit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hindi po si Mama Lenny. Bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig sa tahimik na sala. Hindi po siya masama, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang ama ay nasa loob na ng library. Si Gertrudis ay nakangisi sa tabi ko. At sa labas, ang langit ay nagsimulang pumatak ng ulan na para bang nakikidalamhati sa aking sinapit. Ang mahinang ambon ay unti-unting lumakas. Nagbabadya ng isang bagyo na sabay sa aking paglisan. Ang utos ni Rafael ay tila isang malakas na busina sa gabi na naguhudyat ng wakas. Bigyan mo siya ng 1 oras para mag-impake. Pagkatapos, ihatid mo siya sa gate. Ang mga salitang yon ay tila mga tanikala na humigpit sa aking leeg. Pilit akong hinihila papalabas sa mansyon na ito. Naramdaman ko ang matalim na hapdi ng sampal ni Gertrudis sa aking pisngi. Ngunit mas masakit ang pagtingin ni Rafael. Isang tingin na walang awa, puno ng pagdududa, at walang bahid ng pagmamahal na akala ko ay nagsisimula ng mabuo sa pagitan namin. Yumuko ako. Pilit na pinipigilan ang aking mga luha at tumakbo pabalik sa aking silid. Ang bawat hakbang ay tila dinudurog ang aking pag-asa. Sa loob ng aking kwarto, hindi ko na ininda ang kalat at gulo na iniwan ni Gertrudis mula sa kanyang paghahalughog.
Ang oras ay lumilipad at ang bawat segundo ay mahalaga. Kinuha ko ang aking lumang maleta, ang parehong maleta na dala ko nang dumating ako, at ngayon ay dala ko rin sa aking paglisan. Ipinasok ko ang aking uniforme, ang ilang pirasong damit, at ang nag-iisang litrato ng aming pamilya na nakuha ko pa sa ilalim ng sofa. Ang bawat bagay ay tila may kwento, may luha, may pangarap na ngayon ay kailangang iwanan. Hindi ko pinakialaman ang pera ni Manang Sabel. Hindi ako pwedeng umalis na may bitbit na utang ng kabaitan. Kailangan kong umalis ng walang anuman, kundi ang aking dignidad. Ang tanging nagpatagal sa akin ay ang pagtingin kay Matias. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang silid. Nakatulog pa rin siya dahil sa gamot. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit payapa na ang paghinga. Lumapit ako sa kama at naupo sa gilid nito. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay. Ramdam ang init ng kanyang balat. Matias, bulong ko. Ang aking boses ay basag sa pigil na iyak. Patawad kung iiwanan kita. Patawad kung hindi ko nagawa ang pangako ko na hindi kita pababayaan. Pero kailangan kong umalis. Huwag kang matakot, ha? Alam kong malakas ka. Alam kong kaya mong lumaban. Kinuha ko ang rosaryo ni Inay mula sa aking bulsa at dahan-dahang inilagay ito sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang magbabantay sa'yo. Patuloy ko. Kapag natatakot ka, hawakan mo lang yan. Palagi akong nasa tabi mo, kahit malayo ako. Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik ng pamamaalam. Isang halik ng pagmamahal na hindi ko pa nagawa kahit kanino. Ang pait ng paghihiwalay ay tila humihila sa aking puso. Gusto kong manatili. Gusto kong ipaglaban siya. Ngunit ang mga mata ni Rafael at ang walang awang na ngiti ni Gertrudis ay nagpapaalala sa akin na wala akong laban dito. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng silid. Mula sa likuran ko, narinig ko ang mahinang paggalaw ng kumot ni Matias. Nagising siya? Hindi. Hindi ako pwedeng lumingon. Kung lumingon ako, hindi ko na kayang umalis. Paglabas ko sa pinto ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng bumubuhos na ulan. Walang naghatid sa akin kundi ang matatalim na tingin ni Gertrudis mula sa loob ng bahay. Ang kanyang ngiti ay mas malawak pa ngayon kaysa dati. Wala akong dalang payong. Wala akong jacket. Tanging ang manipis kong uniforme at ang aking lumang maleta ang kasama ko sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang pera. Walang telepono. Wala akong babalikan sa Bicol dahil wala akong maipapabalita na maayos. Naglakad ako sa kalsada, ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa aking balat at kaluluwa. Ang aking mga luha ay humahalo sa tubig ulan, hindi na halata ang pag-iyak. Ang lamig ay kumakain sa aking mga buto, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa gitna ng aking kawalan, may naramdaman akong sumusunod sa akin. Lumingon ako. Isang maliit na asong gala, basa rin sa ulan, ang sumusunod sa akin ng tahimik. Nakatingin ito sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at lungkot, tila nauunawaan ang aking nararamdaman. Hindi ko na kinaya. Bumagsak ako sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno. Niyakap ko ang aso at doon na lumabas ang lahat ng luha, lahat ng sakit, lahat ng pagkadismaya. Ngayon lang ako umiyak ng ganito, nang walang pigil, nang walang pakialam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinayagan ko ang aking sarili na maging mahina. Ayoko na. Ayoko na. Iyon lamang ang mga salitang lumabas sa aking bibig habang niyayakap ko ang asong gala. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, may naramdaman akong kuryente sa aking bulsa. Ang cellphone ko, nasa bag ko, nasa loob ng mansyon. Paano ito? Naalala ko ang sinabi ni Lorenzo, mag-ingat ka sa gatas. Basahin mo mamaya at sunugin. Bigla akong napatayo. Ang cellphone,
Nasa loob pa ito. Hindi pala binuksan ni Gertrudis ang bag ko pagkatapos niyang maglagay ng kung ano. O hindi niya ito nakita. Sa loob ng mansyon, sa madilim na silid ni Gertrudis, ang nakasarang drawer ay nagtatago ng isang lumang cellphone. Hindi ito cellphone ni Elena. Ito ang dating cellphone ni Lorenzo na kinukuha niya paminsan-minsan para i-check. At sa loob nito, sa isang folder na pinangalan ng Old Pics, may isang video na nagtatago ng katotohanan. Ang dilim ng gabi ay lumalalim at ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Samantala, sa loob ng mansyon, nagising si Matias. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang noo. Hinanap niya ang kamay ni Tita Elena. Wala. Hinanap niya ang kanyang unan at naramdaman niya ang rosaryo. Ngunit ang presence ni Elena ay wala na. Tita Elena? Bulong niya. Walang sumagot. Mama Lenny. Pilit siyang bumangon kahit pa masakit ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inihulog ang kanyang mga paa sa sahig. Hinawakan niya ang silya. Pilit na tumayo. 1, 2, 3 hakbang. Mama Lenny! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Nakita niya ang bukas na pinto ng kanyang silid. Ang ilaw mula sa pasilyo ay tila humihila sa kanya. Alam niyang nawawala si Elena. Alam niyang kailangan niyang habulin. Dahan-dahan siyang naglakad. Pilit na hinahakbang ang kanyang mga paa. Ang bawat galaw ay may kasamang sakit. Ngunit ang takot na mawala si Elena ay mas malakas kaysa sa anumang kirot. Narating niya ang hagdanan. Ang hagdanan na kailanman ay hindi niya pa nalalakaran mag-isa. Hinawakan niya ang rehas. 1, 2 baitang. Ang kanyang mga binti ay nanginig sa bigat. Mama Lenny! Sigaw niya muli. Ang boses ay desperado na. Bigla, ang kanyang paa ay nadula sa basa ng kanyang sariling luha at pawis na tumulo sa hagdan. Ang kanyang kapit sa rehas ay kumawala. Naramdaman niya ang pagbagsak. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Isang sigaw ng takot, sakit, at pagkawala. Ang tunog ay tila dumudurog sa puso ng bawat nakarinig at nagbabadyang magdulot ng mas malalim na pagkawasak. 6 na buwan ang lumipas mula nang gabing umalis si Elena at 6 na buwan ding binago ang mansyon ng mga Velasquez, ngunit hindi sa paraang inaakala ng sinuman. Ang bahay na dating malamig at walang kaluluwa ay naging mas tahimik at mas malungkot. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa pagkabalisa ng isang ama at sa malalim na lungkot ng isang anak. Ang mga pader ay tila mas makapal ngayon at ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng isang pagtawa at isang uyayi na matagal nang nawala. Si Matias, pagkatapos ng kanyang pagkahulog, ay nagkaroon ng pilay sa kanyang binti na nangangailangan ng mas matagal na paggaling. Ngunit ang mas malalim na sugat ay nasa kanyang puso. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagwawala. Ngayon, ang kanyang mga mata ay blanko at malungkot. Walang kislap, walang buhay. Hindi siya nagsasalita at halos hindi na siya kumakain. Ang larawan ng isang dating masiglang bata ay unti-unting pinapatay ng pagkawala ng kanyang Mama Lenny. Naramdaman ni Rafael ang bawat pagdaing ng kanyang anak. Nakita niya ang bawat pagdaan ng oras na nagpapalalim sa lungkot sa mga mata ni Matias. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang mga doktor na may pinakamagaling na pangalan. Wala sa mga yon ang nakapagbalik ng buhay sa kanyang anak. Sa loob ng 6 na buwan, si Rafael, ang dating matigas at kontroladong Rafael, ay nagbago. Siya na dati ay nagtatago sa kanyang library, ngayon ay siya na mismo ang nagpapakain kay Matias, ang nagpapaligo, ang nagpapalit ng kanyang damit. Bawat galaw niya ay may kasamang pagsisisi. Bawat hawak niya sa kanyang anak ay puno ng bighati. Ang tanging niyang ginagawa ay ang subukang alalahanin ang mga kwento ni Elena tungkol sa Bicol, tungkol sa Bulkang Mayon, at sa dagat. Ito ang mga kwentong
Tila gumigising sa bahagyang interes ni Matias. Kahit hindi nagsasalita, ang pagtingin ni Matias sa bintana, na tila naghahanap ng bundok o ng asul na dagat, ay sapat na para ituloy ni Rafael ang kwento, kahit na ang bawat salita ay tumutusok sa kanyang sariling sugat. Ang mga araw ay lumipas, at ang mansyon ay nanatiling tahimik, ngunit ang paghahanap ni Rafael ay nagsimula na. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, inutusan niya ang lahat na hanapin si Elena. Bawat probinsya, bawat ospital, bawat paaralan, lahat ay inikot niya. Ngunit si Elena, tila ba nilamon ng lupa, ay hindi makita. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang pera ni Rafael ay naging walang silbi. Ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Ang kanyang buong pagkatao ay naging walang silbi. Isang araw, sa gitna ng kanyang desperasyon, natanggap niya ang isang ulat. Isang ulat mula sa Bicol. Hindi ito tungkol kay Elena. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Nabasag ang puso ni Rafael nang malaman niyang pumanaw ang ina ni Elena sa ospital. Ilang oras lamang pagkatapos niyang paalisin si Elena. Walang pera para sa operasyon. Hindi nakahabol si Elena. Ang balita ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang nagdulot ng pagkawala kay Matias, kundi siya rin ang hindi direktang nagdulot ng kamatayan ng ina ni Elena. Ang bigat ng kasalanan ay halos ikalumpo niya. Dahil sa balitang iyon, agad siyang naglakbay patungo sa Bicol kasama si Matias. Hindi para hanapin si Elena, kundi para humingi ng tawad. Dumating sila sa isang maliit na sementeryo, sa harap ng isang simpleng lapida. Walang bulaklak, tanging ang tuyong lupa. Lumuhod si Rafael sa harap ng lapida, hindi alintana, ang alikabok at ang init ng araw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa dami ng pagsisisi. Patawad po. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding sakit. Patawad po sa lahat ng nagawa ko. Kung hindi ko lang sana siya pinalayas, sana po ay nakasama pa ninyo ang anak ninyo. Sana po ay nabuhay pa kayo. Si Matias, na nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi niya, ay walang ekspresyon, tila hindi nauunawaan ang bigat ng sandali. Ngunit sa oras na yon, para kay Rafael, hindi mahalaga kung nauunawaan siya ng bata. Ang mahalaga ay ang kanyang sariling pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Ang mga araw na sumunod ay puno ng walang humpay na paghahanap. Ginawa ni Rafael ang lahat ng makakaya niya. Binigyan niya ng reward ang sinumang makakapagturo sa kanya kung nasaan si Elena. Ngunit tila naglaho ito na parang hangin. Isang gabi, habang nagbabasa si Rafael ng mga lumang ulat mula sa kanyang mga investigador, may isang linya na tumama sa kanyang mata. May isang babae raw na kamukha niya, boses niya. Sa isang charity school sa malayong probinsya, nagtuturo raw ng musika sa mga bata. Ang munting impormasyon na yon ay tila isang munting kandila sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Isang maliit na pag-asa na humihiyaw sa kanyang puso. Dinala niya si Matias sa kotse. Mahaba ang biyahe, puno ng pag-asa at pangamba. Nagsimula ng gabi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubungad sa dilim. Sa dulo ng isang liblib na daan, may nakita silang maliit na bahay. Hindi ito mansyon, kundi isang simpleng eskwelahan. Mula sa loob ng bahay may narinig si Rafael. Isang tinig na pamilyar. Isang tinig na bumabalik sa kanyang mga alaala. Isang oyayi. Mama Lenny, bulong ni Matias. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa 6 na buwan, nag-angat siya ng ulo. Ang kanyang mga mata ay naningning, puno ng kislap na matagal nang nawala. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng braso ng ama. Hinihila siya papalapit sa pinagmulan ng tunog. Napatingin si Rafael sa kanyang anak at pagkatapos ay sa ilaw na nanggagaling sa eskwelahan. Ang tunog ng oyayi ay umaagos sa hangin, malambing at puno ng pagmamahal. Ito ay ang musika na nagpagaling sa kanya. Ang musika
na nagbalik ng buhay sa kanyang anak. Dahan-dahan, binuksan ni Rafael ang pinto ng sasakyan at sa gitna ng dilim, doon, sa harap ng simpleng eskwelahan, nagsimula ang kanilang paghahanap sa tunay na kapatawaran at pag-asa. Ang oyayi ay umaagos sa hangin, malambing at puno ng pagmamahal, tila isang agos na naghahanap ng nauuhaw na puso. Lumabas kami ni Rafael sa sasakyan at ang liwanag mula sa loob ng eskwelahan ay tumama sa aming mga mukha, ngunit mas maliwanag pa roon ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Matias. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa akin. Hinihila ako, papalapit sa bawat nota ng awit na yon. Nakatayo kami sa labas ng isang lumang eskwelahan, simple at gawa sa kahoy, ngunit puno ng buhay. Mula sa bukas na bintana, nakita ko siya, si Elena. Ngunit hindi na siya ang dating Elena na kilala ko. Ang balisa at takot na yaya sa mansyon. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang buhok ay nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning habang itinuturo niya ang mga bata sa isang klase ng musika. Ang bawat bata ay may maliit na gitara at sila ay masayang kumakanta. Ang kanilang mga tinig ay pinaghalo sa tinig ni Elena na gumagawa ng isang magandang himig. Ang kanyang mukha ay payapa, puno ng kagalakan. Nawala ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa loob ng 6 na buwan, tila ba natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang kapayapaan, sa gitna ng simpleng buhay na ito. Si Matias ang unang kumilos. Nang makita niya si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Binitiwan niya ang aking kamay at sa tulong ng kanyang saklay, pilit siyang tumakbo papasok sa eskwelahan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pa perpekto, may bahid pa ng hirap, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat na upang makarating siya sa kanyang Mama Lenny. Mama Lenny! Sigaw niya, ang kanyang boses ay malakas, puno ng kaligayahan, isang tunog na matagal nang hindi ko narinig mula sa kanya. Napahinto sa pag-awit si Elena, nilingon niya ang pinto. Nang makita niya si Matias na papalapit sa kanya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkabigla na agad ding napalitan ng malalim na kagalakan. Binitiwan niya ang gitara at yumuko. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit. Bumagsak sa kanyang mga braso si Matias, mahigpit na niyayakap ang kanyang leeg. Ang mga luha ay bumagsak sa mga mata ni Elena, mga luha ng pagkawala. At ngayon ay mga luha ng muling pagkikita. Hinaplos niya ang buhok ng bata, hinalikan ito sa noo. Tila ba nagpapasalamat na ligtas na muli ang kanyang anak. Nakita ko ang lahat mula sa labas. Nakatayo sa may pintuan, hindi naglalakas loob na pumasok. Ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon. Kaligayahan para sa aking anak, ngunit mas matinding kirot at kahihiyan para sa aking sarili. Hindi ako karapat-dapat doon. Hindi ako karapat-dapat sa anumang nangiti o yakap mula kay Elena. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Ako ang nagdulot ng sakit sa kanyang puso. Nang makita ako ni Elena sa pintuan, agad siyang napahinto sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may halong pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inilapag si Matias at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang ay tila sinusuri ang bawat galaw ko. Elena, panimula ko. Ang aking boses ay basag at hirap lumabas. Nandito ako para humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng walang pag-iwas. Alam ko, nandito ka dahil kay Matias. Hindi lang dahil kay Matias, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking sarili. Nandito ako para humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa iyo, sa pagkakamali ko, sa pagdududa ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Inilahad ko ang isang malaking envelope na naglalaman ng tseke. Isang malaking halaga, ang doble ng kanyang advance payment at ang halaga
ng operasyon ng kanyang ina at ang iba pang sahod na hindi ko naibigay sa kanya. Ito ang para sa mga nawala sa'yo. Hindi nito kayang ibalik ang lahat, pero sana ay makatulong. Ngunit umiling si Elena. Hindi niya inabot ang sobre. Hindi na po yan kailangan, Sir Rafael. Ang nanay ko, pumanaw na po. Hindi po nadala ng pera ang kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng sariwang luha. Hindi po kayang bayaran ng pera ang sakit. Ang pera niyo po, para na lang po sa mga batang nangangailangan dito. Naramdaman ko ang pagguho ng huling pader na itinayo ko para ipagtanggol ang sarili ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Kung ganoon, bumalik ka na sa mansyon. Bumalik ka sa trabaho mo. Hindi bilang yaya. Bilang, hindi ko alam kung anong salita ang dapat kong gamitin. Bilang parte ng pamilya namin. Hindi na po ako babalik para magtrabaho, si Rafael. Sabi niya nang may lambing sa boses, ngunit may pahiwatig ng pagiging matatag. Natagpuan ko na po ang aking tahanan dito, sa mga batang ito. Sa sandaling iyon, alam kong wala akong karapatang pilitin siya. Ang tanging magagawa ko ay ang tanggapin ang kanyang desisyon. Kung ganoon, paano si Matias? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Miss na miss ka niya. Tumingin siya kay Matias na ngayon ay lumapit na sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ngumiti si Elena. Hindi ko po siya kayang iwan. Kung gusto niyo po akong makita, kung gusto po ni Matias, nandito lang po ako. Hindi na po ako aalis dito. Isang kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito ang kapayapaan ng pagkakabalik sa dati, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap. Walang sapilitan, walang kontrol. Tanging paggalang at pag-unawa. Salamat, Elena, sabi ko. At sa pagkakataong ito, hindi ito formal na pasasalamat. Ito ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Sa pagtatapos ng gabi, umalis ako kasama si Matias, ngunit sa halip na bumalik sa mansyon, dinala ko siya sa isang maliit na bahay na inuupahan ko sa malapit. Hindi na ako kailangan bumalik sa aking gintong kulungan upang hanapin ang aking kaligayahan. Alam kong ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagbabago, sa pag-asa, at sa pagmamahal na malayang inaalay, hindi sa pilitan. Nagsimula kami ni Matias ng isang bagong buhay. Isang buhay na malapit sa eskwelahan ni Elena. Isang buhay kung saan ang pagtawa at ang oyayi ay bahagi ng aming pang-araw-araw. Si Rafael, ang dating malupit na milyonaryo, ay natutong yumuko, natutong maghintay, at natutong magmahal. At si Elena, ang dating simpleng yaya, ay naging ilaw hindi lamang sa buhay ni Matias, kundi pati na rin sa puso ng isang amang nawalan ng pag-asa. 3 taon ang lumipas mula ng araw na yon sa maliit na eskwelahan sa probinsya. Ang mga lumang sugat ay hindi ganap na naglaho, ngunit natuto na kaming humilom mula sa mga peklat. Ang bawat isa sa amin ay nakahanap ng sariling kapayapaan, hindi sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa bagong bukas na daan. Si Elena Rosales, ang dating yaya na walang-wala, ay hindi na isang anino. Ang kanyang maliit na charity school ay lumago. At ngayon ay pinamumunuan niya ang isang komunidad ng mga guro na katulad niya ang puso. Ang eskwelahan ay puno ng tawanan ng mga bata, ng mga makukulay na guhit sa dingding, at ng amoy ng sariwang tinapay na inihanda ni Elena para sa mga mag-aaral. Sa halip na magpatuloy sa paghahanap ng pag-ibig, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagbibigay ng edukasyon at pag-asa sa mga kabataan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magaspang dahil sa trabaho at paghihirap, ngayon ay maamo na humahaplos sa mga buhok ng mga batang kanyang tinuturuan. Puno ng pagmamahal na walang hanggan. Ang kanyang mukha ay puno ng matatag na kapayapaan, isang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa kakayahan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at maging ilaw
sa iba. Si Rafael Isandro Velasquez naman ay hindi na ang dating milyonaryong puno ng galit at kontrol. Ibinenta niya ang mansyon sa San Juan. Pinili ang isang mas simpleng buhay sa isang bahay na malapit lamang sa eskwelahan ni Elena. Ang kanyang mga araw ay hindi na nakatuon sa negosyo, kundi sa kanyang anak at sa pagtulong sa komunidad. Siya ang nag-aayos ng mga upuan sa eskwelahan, siya ang nagboboluntaryo sa paghahatid ng mga donasyon, at siya ang nagbabasa ng mga kwento kay Matias tuwing gabi. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig, ngayon ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Natutunan niyang buksan ang kanyang puso, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagiging totoo at mapagpakumbaba. Si Matias, ang batang dati ay nakakulong sa dilim, ngayon ay naglalakad na ng may saklay. Hindi pa siya ganap na nakakapaglakad ng mag-isa, ngunit ang kanyang mga binti ay lumalakas sa bawat araw. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning sa tuwa, lalo na kapag kasama niya si Elena at ang mga batang kasamahan niya sa eskwelahan. Nakita niya ang pagbabago ng kanyang ama at natutunan niyang muling magtiwala. Si Gertrudis, ang katarungan ay dumaan sa kanya. Ang kanyang mga kasalanan, mula sa pagnanakaw hanggang sa pagpapahirap kay Matias, ay nabunyag. Nilitisi siya at nakulong dahil sa kanyang mga krimen. Ang kanyang kapalaran ay isang malungkot na paalala na hindi laging nagtatago ang kasamaan at ang karma ay may sariling paraan ng pagganti. Ang pagkawala ng kanyang karangyaan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pagdurusa dahil ito ang tanging bagay na pinahalagahan niya sa buhay. Isang araw ng fiesta sa bayan. Ang kalsada ay puno ng musika at tawanan. Ang amoy ng inihaw na baboy at matatamis na kakanin ay bumabalot sa hangin. Sa gitna ng kasiyahan, nakita ko si Elena na nakaupo sa tabi ni Rafael, habang si Matias ay masayang naglalaro sa gitna ng ibang bata. Hawak ni Rafael ang kamay ni Elena. Hindi ito mahigpit na pagkakahawak, kundi isang malambing na pagdampi lamang, puno ng paggalang at pagmamahal. Tumawa si Elena sa isang biro ni Rafael, at ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang oyayi na nagdudulot ng kapayapaan sa lahat ng nakarinig. Salamat, Elena, bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal, kung paano maging tao. Salamat sa pagpapatawad. Ngumiti si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Maraming salamat din sa iyo, Rafael, sa pagbibigay mo kay Matias ng isang tunay na ama at sa pagbibigay sa akin ng pag-asa na hindi lahat ng sugat ay hindi kayang hilumin. Hindi sila nagpakasal. Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang mga puso ay naghihilom na. Ang mahalaga ay nakahanap sila ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng kasunduan o obligasyon, kundi sa paggalang, pag-unawa, at malalim na pagmamahal. Ang bahay na dating walang buhay ay ngayon ay puno ng oyayi, ng tawanan, at ng pag-asa. Ito ang tunay na tahanan, hindi isang mansyon, kundi isang puso na bukas, malaya, at puno ng pag-ibig na nagbibigay buhay.